Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today tara pag-usapan natin ang gusto ni Bongbong Marcos na tanggapin natin ang new normal. Ano ang new normal? Nalubog na ang buong Pilipinas sa baha. Bakit? Kasi hindi niya na alam kung anong gagawin niya eh. So ito na nga guys, no, nakita po natin itong publication material na galing po sa News 5. Ayon di umano kay Bongbong Marcos, this is the new normal. Ano yung new normal? Na tuwing bumabagyo o umuulan, tayo po ay lubog na sa baha. Ganito na talaga ang buhay natin kahit anong gawin natin. So basically, dito pa lang meron na siyang admission na hindi po talaga gumana yung kanyang flood control na ipinagmalaki nung huling SONA. Ayon nga sa DPWH 'no, if I remember it correctly, nasa mahigit 5,500 na po ang kanilang napagawang, flood control. 'Di ba? Kung ikaw ay isang Pilipino, katanggap-tanggap ba itong sinabi ni Bongbong Marcos para sa'yo? Lalong-lalo na kung ikaw ay lubog na lubog sa baha ngayon, pero before siya naging presidente ay walang kabaha-baha sa lugar ninyo. Ayon nga po sa caption ng News 5, sabi di umano ni Bongbong Marcos, not an extraordinary or special situation. Guys, kailan magiging special ang sitwasyon pag ikaw baha ay nalubog sa baha? Ito ay giniit ni Presidente Bongbong Marcos sa ugnay ng masamang panahong nararanasan ng ating bansa nitong mga nakaraang araw. Ayon sa Pangulo, dapat mag-adapt ang publiko sa bagong weather system dahil hindi ito maiiwasan. Talaga ba? Yung sitwasyon ng baha is problema. Lahat po ng problema may solusyon. Pero ang gustong gawin ni Bongbong Marcos ay akapin natin kung ano ang bagong sitwasyon. 'Di ba? So again, babalik na naman tayo sa sinabi ni VP Sara na hindi siya marunong maging presidente. 'Di ba? Noong panahon ni PRRD or even ng mga presidente prior kay Bongbong Marcos. Oo, aminado naman din tayo, nararanasan din ito ng mga kababayan natin. But they never, even once, said na yakapin na natin na ito ito na yung sitwasyon natin. They always find ways. Like, wag na tayong lumayo guys eh. Mayor Isko Moreno, kitang-kita naman po natin sa kanyang social media account. Do I need to show that to you? Despite po sa pagkabaha ng ilang bahagi ng Kamaynilaan, never niyang sinabi na tanggapin na natin na ito ang sitwasyon ng Maynila. No. He begged to differ na yun ang kakasanayan dapat ng mga taga-Maynila. Ang gusto niya ni Mayor Isko is ma-improve ang Maynila lalo-lalo na pagdating sa panahon ng ulan. 'Di ba? You can check the social media account of Yorme Isko Moreno. Ayun, local executive lang yun, guys. Pero he begged to differ na kailangan tanggapin ng mga Manileño na buong buhay nila tatanggapin nilang gano'n na ang sitwasyon ng Maynila. Alam niyo sa totoo lang ang baha sa Maynila 'no, since time immemorial, hindi pa siguro ako anak, may mga areas na po ng Maynila ang binabaha, especially ang Espanya. Sa isang social media post nga na ginawa ko 'no, one of the schools na tinarget ko noon nung papasok ako ng college is ang UST. Pero ayon nga sa aking ina, sabi niya, "Laging baha diyan 'pag umuulan." And we're talking about 30 years gap. Sa 30 years prior ako mabuhay, alam na ng nanay ko na bahain ang Espanya.
Pero noon, nung panahon na yun, Espanya lang po ang bahain. Unfortunately, yung pagbaha po ng Espanya habang tumatagal ang panahon, palala ng palala. For whatever reason. Kung maalala nyo, there was even a time na sinarado ang Lagos Nilan. Dahil grabe rin po yung pagbaha. Kaninong panahon na sinara ang Lagos Nilan? Panahon po ni Mayor Hani Lacuna. Ano yung pino-point out natin doon? Itong mga local executives na 'to, mapa Mayor Isko Moreno o Mayor Hani Lacuna, gumagawa po sila ng paraan para ma-ease ang burden ng mga taga-Manilenya, ng mga taga-Maynila o Manileño. Tapos ito maririnig mo kay Bongbong Marcos? Tanggapin na lang natin na ito na ang bagong buhay? Oh, sabi nga niya dito, we just have to change the way we think. Everything is different from what it was in the last 40 years, ayon sa Pangulo. So, paano pala kung nagbabaha sa Malacanang? Tanggapin mo na lang din? Kung umapaw ang tubig sa Pasig River, nakatabing-katabi lang ng Malacanang, paano kung bahain ang sarili mong pamamahay, tatanggapin mo na lang? Dahil hindi mo nararanasan, gusto mo isalaksak sa baga ng mga Pilipino, na kailangan na lang nilang tanggapin na binabaha ang Metro Manila, na lumulubog ang ilang parte ng Pilipinas. Pero pinopondohan nyo yung mga flood control. 'Di ba? Pakinggan natin yung interview niya rito. Also explain once again, it's not the first time I've done it. We have to explain that yung Yeah, explain nyo daw once again. You really don't need to explain because basically the last time you explained something, nagkamot ka ng ulo. wag na mapalitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito ngayon talaga. Putang ina, hindi daw to emergency. Hindi emergency. Guys, ito lang sisimplihan lang natin yung approach nito. May mga lugar dito sa buong Pilipinas, no? Specifically dito na lang muna sa Metro Manila, wherein nakikita po natin, and we are not special. Even yung mga ibang karating nating mga probinsya like Bulacan, Pampanga, what else is next to that? Tarlac, dito sa South. Also, we have Laguna, we have Batangas, we have Cavite, we have Bicol. These provinces, no? Nakaka-experience din po sila ng pagbaha. Ang sitwasyon po ng pamumuhay ng bawat Pilipino ay hindi pare-pareho, iba-iba. So, ang gustong mangyari ni Bongbong Marcos ay akapin natin ang sitwasyon ng Pilipinas na laging binabaha at akapin na lang ng bawat pamilyang Pilipino na merong matatanda, may mga bata, may mga sakit. Nalulubog at lulubog kayo. The very reason why we're funding the government is for the government to find solutions sa problema ng mga bawat Pilipino. One of which is yung pagkakaroon ng baha. Hindi mo pwedeng irason na ito ay bahagi ng climate change. Climate change is there. Baka nakakalimutan mo, Bongbong Marcos, we know na nangutang ka sa France for the respond ng climate change. So, anong klaseng respond ang gagawin mo sa climate change? I will agree with you na hindi natin may iwasan yung pagbaha-baha. Hindi natin may iwasan ang pag-ulan-ulan rather. Pero mabibigyan natin ng solusyon ang mga baha. 'Di ba? Ilan insertions ang nilagay ninyo? Ilang projects ang nilagay ninyo? Ilang bilyon ang pondo ang inilagay ninyo para masolusyonan ng baha and yet hindi natin nakikita yan. Then you want us to embrace na ito na yung bagong normal sa atin? So ano pala ang naging silbi ng bilyong-bilyong halaga ng pera na pinagawa nyo ng flood control? Ayon kay MMDA chairman, puro basura ang dahilan kung bakit
hindi dumadaloy ng maayos ang tubig. Yan din ang sinabi ng ilang mga local executives gaya ni Mayor Joy Belmonte, ni Mayor Isko Moreno, ng Marikina, at ng iba't ibang pangkarating nating bayan. You don't even know what is causing the flood. You don't even want to know how to resolve yung cause ng flood. Ang gusto mo lang dahil hindi ka apektado, directly apektado, kailangan akapin ng bawat Pilipino na nagpopondo sa gobyerno at ninanakaw ng administrasyon na to, na ito na yung buhay. Diba? Kayo bang mga taxpayer, amendable ba sa inyo to? Okay ba to sa inyo? Ang panahon. At mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na. Ano sabi rito ng isang netizen? Sabi ni Miss Heidi Pleños, the best. They heard the same from countries like Japan, China, Vietnam, which are also frequented by typhoons yearly. Pinas lang talaga at the mercy of the weather. Diba? Sabi ng isang Team Kalong Jangas, wag na nating isipin kung saan napunta ang 254.29 billion flood control budget. Napaka-reactive ng approach at laging gasgas ng linya. We are at the mercy of the weather. Na yan. Ito nga weather lang eh. Sabi mo nga, usual lang na trahedya, hindi pa rin handa. Ano lang kung ganyan ang COVID, di lalong wala kang nagawa. Exactly. Na tayo. So to be conservative, ibig sabihin isang dosena pa ito na dadating. Kaya wag na. So yung isang dosena na yon, so ang gusto lang mangyari ang gawin ni Bongbong Marcos is sa mga darating pambagyo, instead na gawan nila ng paraan na hindi na tayo malubog sa baha, lumikas na lang kayo. Habang hindi natin pinag-uusapan ang bilyong-bilyong halaga ng flood control budget. Diba? Nating isipin na baka magkabagyo. Huwag tayo mag-isip na putang inang yun. Huwag daw natin isipin baka magkabagyo. Bongbong Marcos, hindi pa tayo pare-parehong anak. Nagkakabagyo na rito sa Pilipinas. Diba? Ang tanong, what is the difference between noon na hindi naman talaga masyadong binabaha ang buong Pilipinas sa nangyayari na ngayon? Diba? Can you just try to analyze what he's trying to tell us? Tanggapin na lang natin at wag na nating questionin kung ano ang nangyari sa pondo ng flood control. Lumikas na lang kayo. Pag alam nyo babagyuhin, umalis na kayo. Kung alam nyo babahain kayo, yun yung gusto nyo mangyari. Pero hindi naiisip ni Bongbong Marcos na pag kayo lumikas, yung mga na-invest nyo mga gamit sa bahay ninyo, mapaproperty man yan, which is house and lot, mga kotse, yung mga appliances nyo sa loob ng bahay, whatever is left sa loob ng bahay, pwedeng ma-damage. Kasi nga, what he wanted is for you to embrace kung ano yung bago. Ano yung bago? Yung wala na siyang magawa sa baha. O wala siyang gustong gawin sa baha. Dahil hindi niya rin kayang explain paano nag-work or paano nalustay o nagamit, if you want to be conservative on the term, kung paano nagamit ang public funds para sa flood control. Because it's not working. Have you seen it work? Ganun tayo kasi nung lumaki tayo, very maliwanag na maliwanag kung kailan ng typhoon season. You know, Bongbong Marcos thinks that he can convince us with what he's saying. Diba? Maliwanag na maliwanag kung saan nagpapaha. Ngayon, hindi na ganun. Kaya nagbago lahat. And we have to see that pag wag na natin sasabihin baka magkabagyo, paano na pagdating ng bagyo dahil darating at darating. Utang ina, so ano yan? Yung problema ng bawat Pilipino yan.
Binibigyan natin ng pera ang gobyerno para maayos ang Pilipinas. At the end, 'pag may problema tayo pa rin ang reresolba ng problema na 'yan. So, para saan pa't binibigyan natin ng pera ang gobyernong ito, kung hindi naman tayo napagsisilbihan ng maayos, 'di ba? Yeah, that is the fact of climate change. And O, 'di ba may nahanap na silang sisisihin? Climate change. The very reason every country is trying to work on the climate change is for them hindi magkaroon ng malaking epekto ang climate change sa kanilang mga bansa. They're working on it. Eh, ikaw anong ginagawa mo? Do you have any plans? Yung gobyerno mo ba, yung administrasyon mo ba rather? Meron bang solid or concrete na plano how to mitigate climate change? Maliban sa gusto mong gawin namin? Tatanggapin na lang namin that this is new normal? we are now having to think more, of course, mitigation, kung ano yung mga pwedeng gawin para matulungan nga yung mga naging biktima. Pero Putang inang mahal-mahal ang kabobohan talaga ni Bongbong Marcos, eh, no? in the longer term, kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because Adaptation? Oh my God. Really now? it will come again. So, evacuation centers, health centers, ano pa yung mga kailangan natin gawin? Yan yung gusto niya. Yan yung gusto niyang gawin natin. 'Di ba? Imbes na i-discuss niya kung paano mare-resolve yung issue ng mga pagbaha, ang gusto niya is wala na lang silang gagawin kundi tanggapin natin na ang Pilipinas ay lumulubog na sa tubig. Is it really part of climate change, yung pagbaha? Hindi natin matatanggal yung pag-ulan, yung pagkakaroon ng mga bagyo at ang habagat. It's Mother Nature. That I can agree with him. Pero yung pagbaha, gusto mong tanggapin natin na maging normal na ang mga pagbaha sa buong Pilipinas? Kapag nangyari ulit ito, SOP na naman, o sige, may plano tayo para sa eskwelahan. Marami tayong health center, marami tayong medical I don't know if Bongbong Marcos is hearing himself, Seriously. team. Alam na natin yung gagawin natin. But we have to make those arrangements almost semi-permanent. Tang-inang yan. Because this is going to, as I said, this will going to happen. As I told them today, this will happen this year, it will happen next year, it will happen next. Yeah, it will happen while you're the president. While you're the president, kung ano yung pagdurusa ng mga Pilipino ngayon, pagdurusa nila yan in the next 3 years hanggat presidente ka. At kung si Inday Sara na ang maging presidente by 2028, this is something that we are going to push her to do, to find the best solution. How to resolve itong pagbaha sa buong Pilipinas. A year after that, etc., etc. So we have to think in those terms. But I think thus far, kailangan talaga natin, unfortunately, we are at the mercy of the weather. And there are areas na hindi pa natin mapasok, but yeah, same tone, same line, same person, same saying shit, mag-aantay tayo pagbaba ng tubig. We're finding ways, kahit may baha, siyempre may mga rubber boat, meron tayo para magpadala ng doktor, magpadala ng relief goods, o kung hindi, para i-evacuate yung tao. So, we just continue to do what we always do. Continue to do for the last couple of days. Ang nakikita lang natin may ginagawa is yung Office of the Vice President. Yung mga previous na presidente, hindi lang kay Duterte, even yung panahon pa ni Pinoy. Pag may mga ganyan, makakita ka ng mga military trucks, mga pambot, mga ano. Ngayon, hindi na eh. Diba? Tapos, after a couple of days, saka mo lang makikita yung news na nakikipag-coordinate na ang Philippine Army
armed forces. Sa mga puti. Para tulungan sila sa mga relief efforts. O, 'di ba? Yung mga iba nga, ibang LGUs nagpauwi na ng mga kababayan nila 'no, mga constituents nila, eh. So, sino bang tatanggap ng tulong niyo? Kung mismong kanya-kanya na silang gumawa ng paraan para tulungan ang mga sarili nila. So far, we are using the lessons that we learned from the previous. No, we're not. Do you agree with that? Are we? No. Definitely no. Storms, and it is serving us well. It is serving us well. If it served us well, hindi na to nangyayari ngayon. Sabi mo nga, nangyari na last year, the prior year, and we're still in the same shit. We're still in the same situation because we have the same president. Diba? Yun lang yun. We will continue to suffer the same exact situation because ikaw pa rin ng presidente. So this is how Bongbong Marcos wants us to accept the fact na ito ay climate change. So yung pagbaha sa buong Metro Manila at sa mga karating nitong bayan at sa iba pang mga probinsya is because of climate change. He doesn't want to take accountability na dahil hindi maayos at wala tayong maayos na pagpaplano patungkol sa saan dapat pumupunta ang tubig pag tumataas ang mga dam, tumataas ang creek, at kung ano-ano pa. Diba? There are even subdivisions, no, na binabaha. Exclusive subdivisions to. Alam niyo kung bakit? One of the things that I learned during my time in law school, no? Pag ang isang creek, tuyo. Sabi nga nila, wag mo raw gagalawin yun. Wag mong i-change yung course ng isang tuyong creek. Not unless mismo yung tuyong creek na yun magkaroon ng changes sa kanyang course. Alam mo kung bakit ko na epekto? You will end up having a flooded subdivision, which is true. Diba? Kung ito yung takbo ng creek mo, tapos gusto mong sakupin yung patay na ilog na yan o patay na creek na yan, at magkakaroon ka at mag-create ka ng man-made creek, sure enough, magkakaroon ng baha. It happens in so many subdivisions. And some homeowners doesn't know that. Diba? Saan ko natutunan yan? Sa land titles namin. Then we were discussing about that. Meron din kasi mga greedy developer na ang nagsasuffer, hindi lang yung mga homeowners, pero yung mga tao na nakatira karating dun sa kanilang mga subdivisions. Maraming issue ang greed. Maraming issue ang maraming pangit na effect ang kasapangan. Ngayon, kung babalikan natin tong ni Bongbong Marcos, dapat ba natin tanggapin lang na ito na yung sitwasyon natin? And dapat ba isisi niya lahat sa climate change? We have to respond to climate change, yes. Because climate change is a problem. And we need to find a solution for climate change. Kung maaalala nyo rin guys, no? Sabi niya, nagpapa-research siya o naghahanap siya ng mga butil ng bigas or species ng bigas wherein pwedeng mag-respond sa harsh ng climate change. Diba? Galing na yun sa kanya. O alam mo pala na may na problema ang climate change eh. So naghahanap ka rin ng solusyon. Naghahanap ka rin ng specific species na mga butil ng bigas that can withstand the harsh
weather of climate change? Bakit hindi mo mahanap ang para sa mga baha? Sinasabi nila mga baradong estero, mga basura. Bakit hindi kayo gumawa ng ordinansa gaya ng ginawa ng Marikina? If you remember that, doon sa mga batang 90s, nagkaroon ng campaign itong si Bayani. Bayani Fernando, tapat ko, linis ko. Kaya nga ang Marikina, itinigurian isa sa pinakamalinis na city sa buong Metro Manila. Unfortunately, Marikina, as what they said, is a catch basin daw. Same as with Laguna, catch basin. Then, maghanap kayo ng paraan. No? Yung ibang parte ng Metro Manila, maghanap tayo ng paraan. Bawat local executive, maghanap po kayo ng paraan para yung baha sa inyo hindi na maulit. Hindi dahil sisisihin nyo ang climate change. Huwag na po tayong umasa sa ating presidente. Obviously, wala naman siyang gagawin eh. Magkakamot lang ulit ng itlog niya yan. At isisisi ulit sa climate change. Pero pag question mo nasaan ang bilyon-bilyon halaga ng flood control budget, kung ano-ano nang gagawin sa'yo. May tamang araw para maningil tayo sa mga magnanakaw sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi man yun ngayon, pero darating yung araw na yun. Lahat ng paghihirap natin ngayon, under sa kanya, sure yan. Maniningil tayo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo. Kung kayo ba, tatanggapin nyo na lang yung sinabi ni Bongbong Marcos, natanggapin na lang natin na ito na yung buhay natin. Na ang buong Pilipinas pwedeng malubog tuwing bumabagyo. Ang pinakamadali niyong gawin, iwan nyo yung mga ari-arian nyo, hayaan yung masira ng baha, at pumunta na lang kayo sa mga lugar kung saan hindi kayo mababasa. Hindi niya naisip. Kaya hindi na rin ako, eto guys, no, hindi na rin ako magtataka kung bakit kinatigan niya tong si John Vic Remulla. Pareho kasi silang insensitive.